Natatakot ako. Sabi ko, it's either baka ma-misrepresent ko si Virtual Champions. Na parang sabihin ko, oo, kaya namin yan. Tapos pagkabalik ko kay Ats, love, baliw ka, di ating kaya yung mga pinagsabi mo. Yung ganon, na parang baka ma-oversell ko yung service natin, tapos mali ako ng information na ma-share kay client. Kailangan mo na talaga i-overcome yung number 1 na siguro na client call mo. Then after that, okay na. Kaya mo na. Kaya mo na ulit. Shucks, parang hindi ko na talaga di ko na afford na maglaro-laro lang or di ko na afford na parang, bahala na, parang kakayanin ko naman. Yung mga ganong mindset. So very intimate. Parang wedding lang. Very intimate lang tong meeting na to ngayon. Wala yung iba kasi meetings nga ay Monday. So medyo busy yung karamihan sa kanila. Pero sa yung VA huddle natin ay every Monday around this time. Tapos kasama na rin sa VA huddle natin yung book club. So may book club tayo. And currently, ang binabasa natin ay Eat That Frog. Ayan. So, nag-go through na tayo ngayon sa chapters. And today, si Karen ang magpe-present ng chapter 7. Tama ba ako? Chapter 7. Oh, imposible. O, diba? Ang layo ko. Go, Karen. Take it away. Pwede ka na mag-cover niyan. Ito, kinakabahan ako. Huwag kang kabahan, B. Kalmahan mo lang. Ganon. So, today, hi, I'm Karen D. Hi, everyone. So, ako si BA na lulubog lilitaw. So, today I will, chapter 12. So, this chapter 12, the title is Identify Key Constraints. So, it tackles that every goal has a limiting factor that determines how fast or effective it can be achieved, identify and addressing the constraint in key productivity. So all of us as a goal that we do, but we also know that na yung goal natin is merong may barrier or something na may limiting belief tayo how to achieve those goals. So in this chapter, it will help us to understand kung paano ma-identify yon and also to how to overcome so we can achieve the goals and also mag-proceed na mas mabilis para ma-achieve yung goal na yon. So the first one is find the bottleneck. To focus on removing the choke point to accelerate the progress. Sa dami ng sa particular goal na meron tayo on a daily basis, we also know that yung bottleneck parang nagiging madami din. So identifying that limiting beliefs that holding back us to that goal it will help us to accelerate the progress that we want to do. Then next is the 80-20 rule. Sorry, yun ang kinakabahan ako. Next time. So, 80%. So, 80% of constraints are internal. This is internal is us or yung sarili natin. It can be the habit that we do, the mindset that we have, yung mga pumipigil sa mga gusto nating gawin or sa yung mga bagay na pwede naman nating gawin. Like, today, my mindset, actually, ang tagal nag-process sa utak ko yun ng book club kasi hindi ko naman to laging ginagawa. So, yung pumipigil or yung limiting belief ko na I can do it today is internally lang. Kasi alam ko naman na kaya ko naman i-explain. Pero yung hiya or takot na meron ako internally is on my mindset. But I help that and I shift that na kakayanin ko. Yesterday to create my slide, to practice. Actually, nag-practice ako on how to do it. I don't know if I implement it today, but I believe that this internal limiting beliefs that I have right now is because of the mindset that I have yesterday. And I overcome it and I changed the habit. So instead of overthinking
na hindi ko kaya, I change it na kakayanin ko today and to discuss this chapter to all of you. 20% are the external. This is the external outside ourselves. Kayo na natatakot ako, baka may ma-misjudge ako. Yung factor sa paligid ko na baka may masabi sila or something na yung market, ay sa business, yung competitor. Kasi as we know that I can offer naman something in the book club, pero hindi ko magawa. Kasi nandyan sila. Pero hindi pala sila, pero ang sa akin pala. That's the something about 80-20 rule. So you need to check on that, and you need to identify and address this constraint. So you can achieve na mas may speed yung goal natin or yung goal mo sa sarili mo. Third is look within, yes. Ayan. Wait lang, gusto ko lang ding i-add. Thank you, Karen. And appreciate ko yung honesty mo dyan. Kasi 'di ba, hindi ka rin naman talaga consistently na joining ng huddles. Kasi kung i-share lang namin sa inyo ni Karen, ngayon lang ulit siya nagkaroon ng engagement with VC. Kasi for a period, nag-disengage na yung client. So, ngayon, nagbabalik si Karen. Kaya para sabi niya, ngayon lang siya, kakabalik lang niya kasi kakakuha lang niya ulit ng client within us. So, parang hindi talaga siya familiar na nagbubuklog na tayo, na may mga gato tayong ginagawa. So, naman, nagiget ko rin yung nafe-feel mo, Karen. So, konting share lang na ako din, nung nagsa-start din ako, lalo na nung client calls, kasi dito sa VC, ngayon, ang ginagawa ko, syempre, ako yung nag-engage or ako yung nag-act as middleman between you and yung mga clients nyo. Tapos, ako din yung nasa schedule na mag-calls sa mga potential clients natin. Yung mga, ang tawag natin doon, discovery call. So, yung mga nag-reach out sa atin na parang, meron ka bang VA dyan? Ganyan-ganyan. So, ako yung sumasama sa meetings para tanongin yung client na parang, ano bang hinahanap ng VA? Anong kailangan mo? Ilang hours? Yada-yada. So on and so forth. So, yan. Tapos yung client calls, yung discovery calls, this year ko lang yan ginawa. Kasi for the longest time, si Kuya Erlian or si Ate Eloy yan. Si Ate Eloy. Kaso lang nga, dumadami na yung kino-cover ni Ate Eloy, like mga projects, tas yung mga fractional clients natin na high touch talaga, si Ate Eloy yung kailangan doon. So, medyo nahihirapan na siyang isabay yung discovery calls doon sa mga normal client calls and sa mga workshops and everything na ginagawa niya in between. So, this year, nag-decide kami na, ihati na natin. So, yung implem, or para ba sa lahat ng technical calls kay Earl, lahat ng virtual assistants na mga discovery calls sa akin. So, ginawa ko siya 2022 pa yata, once kay Buck. Alam ko si Nova pa yon, hindi na yata naabutan ng lahat. Pero si Buck Bakowski, Lua pa yon. Yun yung isa sa mga una kong discovery call na sobrang kabado ako kasi natatakot ako. Sabi ko, it's either baka ma-misrepresent ko si Virtual Champions. Na parang sabihin ko, oo, kaya namin yan. Tapos pagkabalik ko kay Ats, baliw ka di ating kaya yung mga pinagsabi mo. Yung ganon, na parang baka ma-oversell ko yung service natin, tapos mali ako ng information na ma-share kay client. Or baka hindi ko ma-capture yung kailangan talaga ni client. Tapos magkamali ako na, kunyari, hinahanap pala niya executive assistant, pero binigyan ko siya ng general virtual assistant. Yung ganon. So, dami kong fear. Tapos sa start ng year na to na sinabi nga nahahatiin na sa amin ni Earl yung mga calls, nag-overthink na naman ako na shit, baka ma-misrepresent ko na naman si VC, baka magkamali ako. Doon ang first time na ginawa ko, okay naman. Pero alam mo yung pag nag-overthink ka na, yun nga yung 80%, di ba? Na pag nag-overthink ka na, lahat na ng possible scenarios na na-imagine mo ay parang yung worst case, parang nahihirapan ka nang magpaka-recover tapos sobrang nabablock ka na, sobrang nahihinder na yung progress mo or yung pwede mong gawin talaga to get over yung constraint na yon.
So parang ang ginawa ko lang ngayon, this year para lang maiba. Kasi sabi ko, shucks, hindi ko siya pwedeng takbuhan na task kasi talagang kailangan ko na siyang gawin para maka-contribute ako doon sa process na yon and para mabawasan yung trabaho ni ate kasi nga nalulunod na siya sa dami ng kailangan niyang gawin. So parang sabi ko, ay hindi pwedeng hindi ko to gawin. So parang alam mo yun, parang kasi yung pag clients mo na, pag yan yung mga clients niyo, mas nadadalian ako kasi parang ay alam ko nakapag-usap na sila prior ni Ate Eloy. Alam na niya yung kalakaran sa virtual champion. So most of the time kapag kausap ko yung mga clients niyo, parang kamustahan, nagme-mediate ng mga situation, nagsasagot ako ng tanong. So madali lang sa akin. Pero kasi parang feeling ko pag discovery call, parang first impression niya yun sa atin. So, dapat galingan ko kasi paano pag hindi siya natuwa sa akin? Baka pangit yung impression niya kay VC. Tapos ayaw ko na kasi pangit niya. Ni baby girl mag-explain ganon. So, sobrang kabado bendo talaga ako na parang hindi ko alam kung ano sasagutin. Paano kapag di ko masagot yung tanong niya? Ganon yung mga naiisip ko. Paano kapag nag-English siya pero hindi ko naintindihan yung sinabi niya? Kahit English yung sinabi niya. As in, ang dami ko nang naiisip na mga ganon. Tapos yun, ang una kong discovery call actually, Karen, si Gabe. Si Gabe yung first discovery call ko. And very thankful ako kasi ang bait niyang person. So, yung sobrang kabado ako, like, meron akong notes, meron akong form, as in ready ako, like, bawal ako may mamiss na topic. So, nag-usap kami, nagkwentuhan kami. Tapos after nun, sabi ko, okay, hindi naman pala nakakatakot. Di naman pala siya masamang tao. Parang kaya ko palang sagutin yung tanong nila. Na-realize ko na, okay, naiintindihan ko naman pala yung proseso ng virtual champions. So parang yung dami ng stress na meron ako before the call, hindi pala siya necessary. Kasi, okay, masasagot ko pala kasi alam ko naman pala talaga yung dapat kong gawin, yung mga tanong nila naiintindihan ko pala, ganun. Wala palang mahirap na question na hindi ko pala kayang sagutin. And kung may question ako na hindi ko alam, pwede ko palang sabihin na, ay, hindi ako sure, babalikan kita. I will ask the team. Ganon. Na pwede pala yun. So parang ako, shit, in-stress ko yung sarili ko for nothing. Pero ngayon, yun nga, parang mas nagagamay ko na siya. So, talagang syempre kapag nag-dive in ka to something new, nakakatakot siya. And kapag talagang nag-dwell ka sa pag-overthink mo or sa negativity mo, nakakain ka niya na, yun nga, parang na-freeze ka or parang hindi ka na makausad. Pero parang once you get over it, parang sige, bahala na, gawin na natin to, wala na tayong choice. Tapos pag nag-look back, kapag nagawa mo na, ay, madali lang pala siya. In-stress ka lang yung sarili ko. Na parang, ay, tao rin pala siya, hindi pala siya robot. Hindi pala siya magagalit kapag sinabi kong hindi ko alam yung sagot. Nababalikan ko siya. Parang ganon. So yun, wala lang. Winaste ko lang yung time nyo para ma-share yung So, okay lang yan, Karen. I feel you. Ganyan. Ganyan talaga. Ngayon nga, diba, this year ko lang yung ginagawa, pero kinakabahan pa rin ako. So, may mga bagay pa rin tayo na parang, nagpapakaba sa puso natin. Pero once na we're there pala, ay, kaya pala natin. Diba? Ayun lang po. Go, Karen. Nasa pala siya, nasa internal pala natin yung True. yung nagiging problem. Tinakot ko lang pala yung sarili ko, pero ang bait pala ni Gabe. Kaya sabi sa'yo kaya kulit-kulitin mo lang yung sige, mabait pala yan. Parang sabi ko pa sa kanya, did I miss anything? Sabi, I think you covered everything. Kasi nag-notes kami parehas. Na-cover mo naman. I said, thank you, be. Na-appreciate kita, be. Parang gano'n. So, tropa pipsin si Gabe. Nakakatawa. Pero ayun nga, parang, ay, okay. Wala pala akong kailangan ikatakot. Kasi, naiintindihan ko pala yung trabaho ko dito. Yung kailangan kong gawin. Ayun. Pero yun lang. Sige na, be. Sorry. Ituloy mo na yan. Hindi mo na laban ng buhay. So, like what I mentioned, dun naman sa number 3, look within first, means check our first. Since tayo yung nagsiset ng goal, so nasa atin din yung way to succeed and achieve those goals and to complete the things that we need to do. So, identify personal limitation before blaming external factors based on the 80-20 rule. Kasi mas mapapadali yung buhay natin if we know in ourselves
kung ano yung naglilimit sa atin, kung ano yung nag-hold back para gawin natin yung mga gantong bagay. Katulad yung nga yung na-mention ko, since I'm not familiar with this, medyo hindi ako extrovert na tao, and then yung social skills ko sobrang baba. Nandun yung limiting beliefs ko, nag-hold back ako na mag-explain, mag-discuss, and humarap sa ibang tao. Kasi sanay ako na ito lang, siguro may kausap ako 1 to 3 person lang, ang taas ng energies, and then pag dumami na, bumababa na. So, nandun lang ako sa comfort zone ko. Nililimit ko yung sarili ko dun sa constraints na yun. Pero nung na-identify ko na on how to do it and how and na-identify ko na kung how to address this issue internally sa akin, hindi ko na kailangan i-blame yung mga manonood sa akin or yung makikinig sa akin today. Siguro may lapses, pero I know in myself na kahit pa paano, na-explain ko siya. And I don't need to blame someone outside kasi nasa akin yung problema. And I know that I can move forward dun sa gagawin ko. Next, precision matters. Misidentifying constraint leads to waste of effort. Since madaming limitation na pumapasok sa isip natin once we overthink, once we have that mindset, mas lalo tayong naguguluhan kung saan tayo mag-start. So, identifying and pinpoint the true constraint will help us to move forward sa next step nung gagawin natin. So, example ko ulit yung sarili ko. Kasi, nag-chat ako kay Jana ng Friday about book club. So, hindi ko talaga ma-identify kung saan ako magsisimula. Kung saan ba may problema. Since binigyan na ako ng 1 week ni Jana to prepare, in-inform niya na ako na may town hall, then ako yung sunod, pero hindi ko pa rin. So, I focus, I identify saan ako magsisimula. I reach out to her kahit madaling araw or gabi ata yun, nag-response naman siya. And that time, na-identify ko din kung ano talaga yung pumipigil sa akin to do the book club. And then, nag-move na ako to focus. Focus, concentrate efforts on the constraint. And I focused what that I need to do. Actually, yesterday lang, yung buong araw ko yesterday, I do it, I practice what I need to do. Nag-set ako ng mindset, binasa ko rin ibang part ng Eat the Frog chapter to educate myself kung ano ba yung dapat kong gawin. Then, number 3, solve, implement the right solution. I implement it by doing what I need to do, create the presentation, understand the whole chapter, 12 and 13. Actually, the whole book. Wala pa ako sa ibang chapter, pero binasa ko yung iba and inintindi ko siya. So, I can implement and resolve that limiting beliefs within myself at saka dun sa nag-hold back sa akin sa mga dapat kong gawin. So, as a person na may goal sa buhay, we need to identify what will be yung mga naglilimit talaga sa atin para doon sa mga dapat natin gawin. Para at least maging speedy yung pwede natin na yung mas mabilis yung dapat natin gawin or mas mapapabilis ma-achieve yung mga goal natin sa buhay. Create momentum. So once we are addressing key constraints, increase productivity. So number 1, efficiency, streamline the process. So once we already know what we are holding back, kung ano yung limiting factor na naglilimit sa atin to do the task, then we will be more efficient dun sa process na kailangan natin. It will also boost our productivity kasi nga alam na natin eh. So nakalagpas na tayo doon. So, mas mapapabilis na. Kasi yung focus natin sa ginagawa natin, okay na, alam na natin yung sequence, alam na natin na hindi tayo dapat mag-focus sa mga gantong bagay, dapat dun sa mga bagay na makakabilis sa mga dapat natin gawin sa goal natin. Momentum, sustain, and progress. This is the time naman na andito na tayo sa peak ng mga ginagawa natin to achieve what our goal is. Then, next chapter is put pressure on yourself. Success, this is the 13th chapter of Eat the Frog. So, successful people push themselves to perform high level. So, I know that all of us here is a good leader because we can work
remotely. We are a freelancer here, and we can do our tasks without or with minimum supervision, and that's part of the put pressure on ourselves. And we are the few people that work without supervision because we have the self discipline. Yeah. Next is higher standard. Challenge yourself to work harder and go an extra miles. I think the best also example this is all of us here because we are pushing ourselves to upskills and provide valuable things and services to our clients. But also, best example nito yung mga business owner na nag-strive to magmapalago yung mga business nila. Good example din ito si Ate Eloy because from the past 10 years that he mentioned before, na inaral niya talaga si ClickUp, na naging consultant siya, nagtayo siya ng BC, and yung goal niya na mag-provide ng sa mga Pilipino ng employee, ng jobs and business is ngayon is na-achieve niya na. Challenge niya yung self niya to be a consultant, to be a ClickUp expert. And now, she go to extra mile. Gusto ko lang yung binanggit mo kanina na parang, hindi pala parang, I mean, lahat naman kayo sa team, mas individual contributor kayo. Especially, sa way ng pagkaka-deploy nyo sa project. Na, definitely part kayo ng team ni client. Pero, as a virtual assistant or kung ano man yung capacity nyo doon sa business or doon sa project ni client, most probably, mas malaki pa rin yung part doon or yung definition ng role nyo as an independent contributor or independently kayong working with the client for a project. Independently din kayong deployed ni virtual champions sa client kahit na may mga times na nagme-mediate si ate or ako sa engagement niyo with your client. Pero parang gusto ko lang itanong kung paano nyo binibigyan yun? Paano kayo nagpo-put ng pressure sa sarili nyo? Lalo na, syempre, work from home tayo. Hindi ko naman kayo nakikita na parang, nagtatrabaho ka ba today? On track ka ba sa mga deliverables mo? Hindi naman tayo ganun na daily na nangungulit. Even si ate, di rin ganun. So, paano nyo na motivate yung sarili nyo na, kailangan kong tapusin yung task na pinapagawa sa akin. Ganyan. Parang question lang sa group. Start tayo kay Sweet. Kasi feeling ko, on track si Sweet. Feeling ko walang backlog si Sweet today. Oh, sino ba ako? Ikaw, B. Ikaw ang Okay. chosen one. In my case kasi, the way I put pressure to myself is, first of all, showing integrity talaga with work. Ewan ko, just integrity lang talaga. And then, at the same time, protecting VCPH in a way na kailangan ko siyang protektahan kasi ang daming tao nakasalalay dito. Kasi, number one, I'm an overthinker. So, parang gano'n na siya. Like, kung mawala tong client to, because of me, ang dami kong madadamay. So, yun lang sa akin. That's it. Actually, it makes sense. Kasi, parang at some point, share lang din natin, no? At some point, yung clients na nade-deploy kay Ying, yung first one, no, si Grant. Si Grant yung tama, no? Feeling ko tama. Hindi ko na sure. Yes, siya. Si Grant. Parang, nung pumasok dun si Ying, na na-deploy si Ying dun, dahil maayos yung relationship ni Ying with Grant, nagkaroon ng opportunity pa for Grant to hire another person sa VC. That is Christian, na hinire niya na automations engineer niya. Na eventually, nagkaroon ng opportunity din si Christian na ma-buy out yung contract niya ni Grant dahil nagustuhan niya yung performance ni Grant and nag-enjoy si Grant sa partnership niya initially with VC because of Ying. Tapos after nun, na-deploy naman ngayon si Ying kay Dr. Peter na kung hindi dahil
maayos yung performance naman ni Ate Pepper kay Dr. Peter, hindi magiging interested si Dr. Peter na mag-venture out pa sa ibang services na meron si VC that later benefited Ying and Mike in the process. So, yung parang nag-gets ko yung point mo na yung at some point na parang you represent virtual champions, and kung maganda yung relationship na nabibuild mo kay client, nagiging parang you help other people benefit from it. Kasi dumarami yung engagement, nadadagdagan yung service na kinukuha ni client from us. And I guess that's the same thing for even with yung clients ni Aileen, clients ni Daryl, si Sweet, si D, and even si Karen. Parang kayo lahat, parang kung titingnan niyo yung mga clients niyo, parang nagsasanga-sanga yung mga services and nagbubunga ng additional requirement or additional service sa atin. Kasi naging maganda yung initial na relationship or yung foundations na binild nyo or nung ibang VC people before nyo sila nakilala, ganun. So, oo nga, no, magandang pressure, magandang paalala na parang whatever you do is a reflection of you, definitely, reflection siya of you, and at the same time, reflection siya ni VC that might harm or benefit other people in the long run. Thank you, Ying. I like that. Si A naman, kasi feeling ko gusto din ni A. Kasi nung tinawag ko si Ying, si A. Nalito lang po, nalito. Ay, okay. Mali pala, nalito ka lang. Pero nalito ka na, wala ka na choice. Siguro being on top at saka organized lang din talaga, lalo na kung sobrang daming gustong mangyari ko rin ng client natin. So, dapat talaga organized. Yun lang yung sagot ko na maisip. Lalo na yung kliyente mo, be, ang daming gustong mangyari. Parang world domination ata yung goal niya. Pero true, oo, parang kapag kasi hindi ka naging organized, parang wala na. Nag-end ang world, gano'n, sasabog na ang mundo, gano'n. Pero true, lalo na pag maraming kailangan yung dog ko nang kukuha ng tissue sa basurahan, no mayo. Pero yun nga, parang kapag maraming kailangan sa iyo yung client mo, talagang wala kang choice to be wala lang. Kailangan mo lang talaga maging organized. Wala ka ng choice kasi kapag di ka organized, magsusnowball effect siya. Tama, true. Andiyan na ba si Sweet? Sweet, papansinin mo na ba ako? Sweet, sige na. Huwag ka na magtampo sa akin. Sorry. Okay lang. Kasi gusto ko lang naman malaman, how do you put pressure on yourself? As an individual contributor, kay Deepa. Parang hindi ko na kailangan i-pressure yung sarili ko kasi ginagawa na yun ni Deepa everyday. Kaya kayo na yung kliyente mo, no? expectation niya sa akin. Parang ganon. Yung pressure ng nanay ko, walang-wala yun sa pressure na binigay ni Deepa. Hindi, charis. Hindi, feeling ko kasi it runs deep kasi. Charis. Sorry naman ng runs deep. Grabe naman yung deepness yun. Pero seryoso nga to. Alam mo, nag-usap tayo nito about sa isa nating check-in. Parang siguro feeling ko, as a panganay na walang sasalo. Hindi, pero seryoso nga. As a panganay na walang sasalo sa'yo, ikaw mismo yung backup plan. So feeling ko dun nanggagaling lahat yung anything na parang feeling ko any drastic changes. Parang yung changes na magseryoso ako lately sa buhay, parang feeling ko kasi nakikita ko siya as at the end of the day, ako lang talaga yung tutulong sa sarili ko, yung pressure. Kasi kahit anong sabihin, for example mo, ni Ate Eloy, ni Pepper, or ni Daryl, parang ganyan. At the end of the day, ako lang yung makakasagot dun sa gusto kong gawin sa buhay. Parang ganyan. Totoo. So, yun. Doon nag-start. Yun yung pinakang feeling ko, doon yung start. Then, at the same time, feeling ko din kasi sobrang sobrang maayos yung boss ko this time around na hinahayaan niya ako mag-own up to my mistakes or mag-own up na sabihin na hindi ko na kaya yung task pag alam kong hindi ko na talaga siya kaya. Parang ganun. Ang hirap explain. Parang before ako makasabi ng no, kailangan matry ko muna lahat. Parang ganyan. So feeling ko,
gawa doon. Kaya parang yung pressure nung boss ko this time around, medyo mas mabigat compared dun sa dati. Kasi yung dati, any bobo question, kailangan mo itanong sa kanya para, ang tawag dyan, para yung every step nung task is naka-micromanage yung boss mo. Pero yung sa ngayon kasi, yung sa kliyente ko ngayon, walang micromanagement, parang, okay, report mo lang sa akin, ano na nangyari sa buong linggo mo. Ganun lang siya. So parang, at the end of the day, ang hirap na ikaw lang yung makakasalo sa sarili mo kahit sa work. Parang kailangan yung end product na lang yung mapakita mo sa kanya na, eto na, natapos ko na. Nagawa ko na lahat ng pwede kong gawin. Ganyan. Tas success naman siya. So yun lang. Yun naman. Sa Success. guys. Pero alam mo, totoo yun. Kasi parang, di ba, I think it's part of growing. Kasi ganun din ako before. Ano talaga ako? Na baby ako ni Ate Riza, ni Jel, at ni Eloisa at some point sa journey ko sa VC. Kaya parang, nung nagkakaroon na ako ng changes, na parang bigla akong kailangan ko na mag-step up, kailangan ko ng, para at some point dun sa journey ko, kailangan ko na mag-lead, kailangan mo na mag-take on ng parang bigger and heavier responsibilities. Parang andun yung feeling na, shucks, parang hindi ko na afford na maglaro-laro lang, or di ko na afford na parang, bahala na, parang kakayanin ko naman. Yung mga ganong mindset, hindi ko na pala kakayanin na ganun na ako, kasi parang ako na at some point, ako na dapat yung tumatangke, or ako na yung inaasahan para maging successful yung engagement or successful yung project. So, at some point, mawawalan ka ng leeway na parang, meron ka ng zero room for error. Kasi wala kang choice kundi mag-succeed. Parang ganun. And mahirap siya na part ng buhay. Lalo na pag individual contributor ka, di ba? Kasi yun nga, ang aasahan mo lang talaga sarili mo. Kasi nga, IC ka. Pero at the same time, na-train tayo bilang mga panganay. Na-train tayo ng buhay. As an ate, as a panganay, gano'n. Pero yun nga, yung pressure na meron na parang wala kang option to fail. Talagang kailangan mo talaga mag-succeed. Parang in a way, mahirap siyang, difficult feat siya kasi sobrang lalang growth and improvement yung pinagdadaanan mo as a person or as an individual contributor para dumating ka sa point na parang ito ka na ngayon, ito na yung ginagawa mo. Talagang kapag nagbigay ka na ng update sa client mo or sa boss mo, nakapag-decide ka na, natapos mo na, na-execute mo na, parang siya lang, yes, good job. Yes, oo, ganyan nga, ganyan. So thank you, sweet. Grabe. Grabe talaga ang pressure ni Lipa. Dapat talaga may pa-bonus every month. Sa lala ng pressure ni Madam. Pero ayun, thank you, Be. Pwede ka na mag-continue, Karen, kasi inambush ko na naman yung book club, yung session mo. Okay lang, ba? So, the next slide is about chapter 18 din. It will help us to complete the task by creating deadline. So, increase urgency to complete tasks rapidly. So, this map will help us to execute our task, or to finish it with urgency. So, I think example nito is if you have incoming vacation and may mga tasks kang dapat gawin. So, before the vacation, you need to to create your plan, set clear goals. And dapat alam mo yung mga dapat mong gawin bago yung vacation mo para walang hassle sa side mo. Since mawawala ka ng ilang araw or ilang days para ma-enjoy mo naman yung vacation mo. So in order for you to do that, create plan first about the tasks that pending incoming. Then next is execute, work with urgency. So yung urgency na to, ano ba tong mga tasks na to? Ano yung mga mangyayari pag wala ako? And dapat makompleto ko to bago yung vacation ko tomorrow. Dapat okay na to. Then you need to execute. May urgency na kasi nga mawawala ka eh. Wala kang accent and you want to enjoy your vacation this coming weekend. Then complete and meet the deadline. Means, bago yung vacation mo, dapat na-complete mo na yung mga dapat mong gawin. And kahit wala ka during those days,
gumagalaw yung mga things na yun kasi nagawa mo na yung task mo. Yung goal mo is okay na. So this illustrate on how to do to create to plan your goals and how to put urgency, especially yung katulad ng sample ko, if you have incoming vacation and if sa business, if may goal ka na mag-upskills, set your plan and set your goals kung ano yung i-upskills mo. Execute urgency dun sa skills na gusto mong gawin. Kasi nga, may client kang gustong gawin to. And you'll also plan to contribute or provide value to that client by doing this task. Pero since hindi ka ganun kaalam, set goals to learn it. Put urgency kasi si client, syempre, siya yung nagbibigay sa'yo ng income. So you need to put urgency kasi baka maghanap siya ng iba na mas may alam. Then complete it but providing value to that client and show it that you can do it. And of course, if hindi mo naman kaya, syempre inform the client. But us as a freelancer and as a VA, we also want to showcase to our clients what we can do for the business without hiring anyone or not going outside kung kaya naman natin. Since all of us, sometimes we are multi-skill and we want to upskills and we want learnings. Build self-esteem. Pushing yourself improves confidence in the long term. For me, the best example again here is si Ate Eloy. Kasi siya yung may yung background niya as a consultant. If you will see, on the lower part is the effort. Malaki siya. And the past 10 years, Ate Eloy put an effort not only for herself, but to all of us, to build BCPH, to be a consultant and ClickUp. And that 10 years, ginawa niya talaga para matuto. Yung effort niya na matuto and how to execute all of these things is hindi ganun kadali. And I think also na she put urgency on that because she want to provide something to Filipino people. And then, nung nandun na siya sa confidence niya, nag-start na siyang mag-build ng BCPH, nag-start na siyang maging certified consultant ni ClickUp, coordination with other clients and prospect, and now, nandun na siya sa success. Because as we know, na-build niya na si BCPH, ang tagal na ni BC, nandito na tayo, nagtatrabaho na tayo under BC, and nagpo-provide na rin tayo. At tayo yung isa sa success ni Ate Eloy kasi nakikita niya na ang galing, hindi mo magaling, I mean, alam na natin yung ginagawa natin para sa client and nagiging contributor na tayo sa mga team nila and sa business nila. At Jana, you can help me explain this. Yan. Next is habit of high achievement. Apply internal pressure to form this habit. First is discipline. Consistent effort. Effort sa atin. Kasi nga, yung pagpuput ng pressure sa atin, it will help us to be more disciplined of what we need to do or what we can do. Urgency, timely action sa mga dapat nating gawin. Hindi kasi pwedeng, ay, tsaka na lang, or wag muna. Especially if we have goal that we need to finish or to complete. Confidence, believe in success. Believe in ourselves na kaya nating makomplete o kaya nating ma-achieve yung goal na yon. If you want 6 digits earning monthly, believe in yourself that na kaya mo yan kasi you have the skills, you have the capability to provide those service to your clients. And syempre, yung skills mo, may katumbas naman yung something, especially money, and also skills to all of us. Yun lang naman yung na-cover ng chapter 12 and 13. About Eat the Frog. Ayan, thank you. Thank you, Karen. I think okay naman. For first time nag-discuss, thank you sa opportunity. Okay lang, Karen. Thank you. Alam mo, insightful and maganda naman. Actually, parang feeling ko nga sumwak sa'yo yung chapter. Kasi, di ba, ang ganda nung limitation, nung conquering yung constraints. So, parang nakakatawa kasi parang very applicable siya sa'yo today. So, thank you very much. Natatawa lang ako kasi sorry. Kasi yung meme sa TikTok yung lagi ko naisip, yung bigla kang sumakses. Tapos step by step. Kasi Karen, Ate Eloy, biglang sumakses, ganyan. So, sorry, di ako doon. Pero nakakatawa kasi
yes, it's very relatable. Lalo na today, very relatable. Pero siguro ano lang, before we end, gusto ko lang siguro tanungin, syempre alam nyo na yon, yung natitira yon, si D tsaka si Daryl, yung dalawang D. Gusto ko lang kayo tanungin, like, ano siguro yung mga major takeaways nyo sa dalawang chapter na diniscuss ni Karen? Ano yung mga napagnilay-nilayan nyo during this session? Mag-start tayo kay kay D. O, tinan mo. My key takeaway is hindi naman pala negative when you think about putting pressure on yourselves. It could also help us in achieving our goals. And then, good thing din siya if you put pressure para naman, you have this, like, strive or meron nagpupush sa atin, yun, to achieve our goals and also to, ano ba? Yun, and to become who you really want to be. Kasi it also help us in our success in the long run or during our journey papunta doon. So ayun, like it's more on the word pressure that really like put talaga like parang na tumatak sa isip ko ngayon right now. So I've been like reflections ko sa mga previous years na pinagdaanan ko during or me as a virtual assistant. So ayun, since na-remember ko din yung when I started started as a VA, yun din yung pressure din ang parang naka-help talaga for me to continue on pursuing this career since that time medyo hindi pa ang VA, less resources and everything. So I really have to pressure myself to learn, to dig deeper, to find solutions on each problems. Kasi nga walang makakapitan or any other resources na unlike right now that it's very open. So ayun, pressure is a good thing as well. Thank you, D. Iniwan na tayo ni Daryl. Tinakasan na niya yung responsibilidad niya. Ayan na, bumalik na siya. Sinisiraan pa naman katada. Sabi ko, iniwan na tayo ni Da. Tinakasan na niya yung responsibilidad niya na sumagot dun sa tanong ko. Binackstab pa naman kita, but you're back. So, na-front stab na kita. sorry po, tawag dyan? Na-end ko yung call. Okay lang, ano ba? Ano ba ang takeaway ko? Ang takeaway ko is, yung una is, yung sa pagpuput ng pressure sa sarili. Hindi pala yun negative lang. And lagi ko naman kasing ginagawa sa sarili ko. Sa like, oh my God, kailangan ko tumatapos. Kasi syempre, kailangan natin... Yung sarili mo. Normal na. Kasi lagi ko pinapressure sa sarili ko. Syempre, sabi ko, shit, kailangan kong may gawin. Sabi ko, gusto ko na maraming pera. True. Kasi gusto ko rin mag-travel, ganyan. So, need kong i-pressure sarili ko sa shit, kailangan ko ng ganitong oras for ma-achieve yung money goals. So, ganyan. Tapos, next is yung nasa isip lang lahat na kaya mo naman gawin ang everything. Basta, focus mo lang sa sarili mo na kaya mong gawin yon. So, kagaya nung sabi ni Ate Jana nung una na hindi niya kayang mag-client calls. Ganun din ako nung nag-start ako as a VA na parang, shit, Ate Eloy, hindi ko kaya talaga mag-isa sa call. Biling ko kakainin ako ng mga kliyente. Tapos, nung syempre, busy na si Ate Eloy, hindi niya na ako masamahan sa every client meeting ko, tapos ako na lang mag-isa. Yun. Parang, okay, sige, kung mali English ko, edi okay. Naintindihan naman nila ako eh. So, ayun. Tapos ngayon, parang okay, hindi na ako nakabala. Kung gusto niyo mag-call, kahit magdaldalan pa tayo, 1 oras tayo sa call, okay lang sa akin. Yan. Tapos naging... Best mo na sila, B. Tapos naging practice na din siya. Yun siguro, parang, pang tawag doon? Parang pag lagi mo rin na silang nakakausap, parang, na rin, parang okay na sa'yo na, okay, hindi pala nakakatakot itong gawin. Kailangan mo lang talagang, i-overcome yung number 1 na siguro na client call mo. Then after that, okay na.
Kaya mo na. Kaya mo na ulit. True. Yun lang. Thank you po. Thank you, Da. Ang ganda. Natuwa ako sa sa chapter na to. I think nakaka-relate ang lahat. Kasi kahit ako, nakarelate ako. Totoo, parang minsan talaga yung unang step lang talaga sa execution ng mga kinakatakot natin, yung nakakatakot na part. Pero after, parang in-stress ko lang pala yung sarili ko. Napakadali lang pala nito. So nakakatuwa na everyone here knows and understand na lahat naman tayo may limitation, lahat tayo may kinakatakutan. Pero the good thing here is, alam natin na kaya natin siya i-overcome. So, definitely, mahirap siya na pagdaanan, mahirap siya pag iniisip natin at pinaghahandaan natin. Pero, hindi siya bagay na hindi natin kayang gawin or hindi natin kayang tapusin. So, it's a nice reminder for everyone, even for myself. Thank you, Karen, sa presentation mo. Nakakatuwang discussion at nakakatuwa yung mga takeaways mo. So, next week, nasa chapter 14 and 15 na tayo, malamang dyan. Ano bang next ng 14? Ano ba yan? Thank you po. Bye-bye. Thank you po. Bye-bye. Bye-bye. Next week!